Papakita na siya, nagpaparamdam na yung wicks natin na strong talaga yung pagpababa niya. So, hi guys, so this is my first day of trying to be a trader. And joke lang. So, yan, ito-try natin ngayon yung trading view, which is ito yung ito-try nating amount. 12.95 and yan, yung nakikita niya sa account ko ay paper trading lang, which is hindi totoo, pero iisipin natin na totoo. So ayan, while ayan, nagtatry tayo, try lang tayo ng try hanggang sa matuto. So ayan, based din sa mga research ko, ang pinakamaganda rin talaga bago makapagsimula ay yung hindi ka muna mag-i-invest. So gawin natin yan, and as you can see dito sa ating iMac ay makikita natin itong mga charts, and then kung ano man po yung mga makikita nyo is lahat ng yun ay gawa-gawa lang muna. Yan, so try natin. Yan, based dito sa research ko, may mga tinatawag kasi itong mga ano position So, ayan, try muna natin yung ginagawa nila. Yan. I'm a fan of trials. Check natin. So, ayan, as you can see, ito yung naging result ng nakita natin itong position na to. And ang inaasahan natin dito ay tataas to hanggang dito. And then magte-test siya ng higher high to lower low. Or itutuloy niya tong, i-break niya to para mag-contest siya into the diretso. So, possible na ang hihintuan nito ay ito. Before siya mag-change ng direction. And then kapag umabot to doon, possible na mag-trade tayo from here pa down. Stop loss over here. So let's see kung ano mangyayari dito sa GBP USD. And then next naman natin ay fund din ako ng CHD and JPY. So try natin. CHF pala. Mali. Tignan naman natin dito. Ang BIVIX. Oh, ganda. So as we can see guys, ito yung nangyayari ngayon sa kanya. From here, higher high, higher low, higher high, higher low, higher high, higher low, higher high, nag-shift, lower low, higher high, lower low. So possible na tataas siya dito and then magka-crash down na siya. Yun yung possible na mangyayari. So keep this up. Try natin. Tapos gawa tayo planner. Kasi nag-shift siya dito eh. So possible na ito ang support. Ito guys, para sa mga beginners lang ha. Or possible na medyo mababa pa siya dito. Kapag tinama niya dito, possible siyang tumaas or pwede rin siyang bumaba. Pero malaki ang chance na bababa to. So let's see mamaya ang ano natin, ang day natin. As you can see, pataas na naman siya. Possible na abutin niya to bago siya bumaba. Yan. Kitang-kita na natin. Kasi ang pinakamababa niya ay dito. Nano ko ba? Hindi pa yata. So, check natin sa weeks. Ito ang weeks natin ngayon. Ito ang week natin. Ayan, change of direction here. Bumaba siya from higher high to lower low. Lower low to higher high naman. Lower high. So, ito-test natin dito or baka hanggang dito lang. Pagka bumaba pa rin yan, maganda yung chance na dito tayo mag-in or pwede tayo mag-in from here. So, check natin to. From here.
Stop loss over here. Tingnan naman natin sa day. Kita na natin. Medyo nagkakaroon na siya ng ano, pwede na siyang mag-shift of direction kasi nakita na natin. Kung mapapansin natin, i-check natin sa isang favorite kong indicator. Tingnan natin ng Bollinger Bars. Yan, kung mapapansin nyo, bumaba na yung buyers natin. And ngayon, nagkaroon na siya ng falling star. Ito ang tinatawag ko na falling star. So, let's see. So, yun guys, time check naman tayo ngayon. Ang oras ngayon ay 3:28 AM. Yan, 3:28 AM. And check natin kung ano nga ba yung magiging iba dito sa may situation. Mamayang umaga na kapag check natin. Kasi sabi nila, patience is sobrang importante and discipline is sobrang importante dito sa pagte-trade. Huwag ka basta-basta mag-trade. Dapat alamin mo muna kung ano yung mga dapat gawin kapag ganito yung mga situation. Example natin is, ang tawag nila dito, based on my research, is resistance. Resistance ang part na to. Yan. Hindi ko alam kung ano yung sinasabi ko, pero based on my research, this is the resistance level kasi pagdating dito, medyo mabante lang dito pero shoot up and then bumalik ulit dito sa may port na to. I don't know kung ito yung resistance level or itong nasa baba kasi hindi siya dumediretso since dito. Yan, resistance level. So kapag na-meet niya tong port na to, it's either tataas ba siya, mag-change of direction ba siya, or bababa. So, i-check natin mamaya. So, while ito muna yung magiging situation ngayon, i-try muna natin kung hanggang dito ba yung kakayanin niya. If ever mo na dito, then nagpakita siya ng sobrang gandang wicks, i-try natin mag-trade pababa. Itong i-risk natin itong 12.95 na laman ng account natin hanggang sa lumaki siya. So, ayan. Time check ulit natin is 3:30 AM. So, ayan. 3:30 AM na yan. Ayan. 3:30 AM. So, ayan. See you later, guys. And peace out. So yun guys, it's already 5:42 AM and hindi ko alam kung bakit pumasok sa isip ko. Tara, jogging muna tayo. Hi guys, it's 7:32 AM and ayun, tapos na tayo mag-jogging. Ngayon nandito naman tayo sa Dasmariñas Arena. Ngayon kakatapos lang natin mag-jogging doon sa may oval. Ngayon naman pauwi naman tayo. Lakad lang din para stretch yung katawan natin before pa magsimula yung trading natin. So ayan, stay healthy and let's go. Hi guys, so ngayon ay 8:13 AM and almost 16,000 plus yung nilakad natin. 8:13 AM na. So umalis tayo ng 6, so almost 2 hours din yung ano natin. And ito yung ano natin, yung nilakad natin or yung jogging natin. So yun, grabe, 8:13 and ngayon naman is magluluto naman tayo ng ating umagahan. Let's go. Hi Sof, so time check muna tayo. It's 4:15. Yan, kung makikita nyo dito sa may monitor natin. Lower high, higher low, lower high yan. Tignan natin.
So possible tumalbog-talbog lang siya dito sa may resistance bago siya mag-shoot down or shoot up. Pero sure ako dyan kasi nagkaroon siya dito ng sobrang laking shift. Nag-change of position siya from higher high, higher high. Bigla siyang bigla siyang kumuha. Nagkaroon ng liquidity here. Lower high, higher low, lower high, higher low. Possible na ibaba niya to. Yan, ibaba niya to. Pag tama niya dito, tataas ulit yan. Yan, kasi ito yung tatargetin niya. So let's see kung ano yung mangyayari dito. Kapag nagpakita siya ng sobrang gandang engulfing dito, candlestick. Yan. Pag nagpakita siya ng magandang candlestick dyan, papatulan na natin yan. So dito naman tayo sa 1 hour. Hindi pa masyadong pero nakikita natin na nandito na yung evening star. Yan. Yan. Possible na kapag nagsara to within 29 minutes, i-trade na natin ito pababa kasi sure na yan, bababa yan. Nakita naman natin dito is puro siya bearish. Lahat ng niya is puro pababa, pero mapapansin natin ngayon nagre-retest siya hanggang dito tapos bababa ulit yan. So ngayon nag-shift na siya ng position from high, bumaba na hanggang sa bumaba, lower low, lower low, lower low. And kung mapapansin naman natin dito sa may chart natin ay ito na siya. Descending peaks. So ito siya, descending peaks. Ito siya. Kapag nag-retest siya right here, mag-ano na tayo ito. Hi sub, so ngayon, time check muna tayo guys. It's 11:59, magto 12 AM na. So magde-day 2 na tayo and ito na yung update sa ating kaninang tinitignan, 'di ba? Ino-obserbahan. So ito siya guys, kitang-kita natin na nagkakaroon na siya ng kalinawan, 'di ba? So kung ano man yung mga nangyayari. Ayan, so kanina is ino-obserbahan natin to kung tataas ba o bababa dito sa may resistance level. Makikita natin na pabalik-balik lang siya doon. Pero makikita natin ngayon, after 3, 2, 1, titignan natin kung bababa o tataas. Kung ano man ang lumabas dyan, yun ang aanuhin natin, guys. So, kung nakikita natin yun, it's pataas. And tignan muna natin dito sa ETH USD. Kung mapapansin naman natin dito, tamang-tama, nakukuha na natin. Yun, yun, ganda ng pagkakaano guys. Ito yung pinakita ko sa inyo earlier. Yan, kaninang umaga. So, ngayon is nagpapakita na siya ng magandang sign na from this week, ngayon pababa na siya. Tignan natin dito sa May 1 week. Dito ko siya inobserve kanina. Kaya medyo nakuha natin siya kasi kung mapapansin nyo dito sa week na to, yan, papansin natin nag-change of channel ba ang tawag doon? I don't know. Pero nag-change of direction siya. From higher high, higher low, lower high, higher low, lower high, higher low. Tapos nag-switch siya. Naging lower high, higher low, lower high. Ngayon, ang ina-expect ko dito is bababa to up to this or up to this. Then mag-check natin kung bababa ba siya dito or bababa siya dito. Kung bababa man siya dito, i-observe na natin kung pataas siya or pababa siya. Pero as you can see naman here in our 4 hour, sobrang ganda ng pinapakita niya. Ayan. Ang ganda ng pinapakita niya guys. Ayan. Pababa na siya. Pero kung titignan natin kung tignan natin kung tataas pa to.
dito if tumaas man to, yun ang ibebet natin. I-risk natin to yung 12.95 or if ever man na bumaba siya, i-risk natin yung 12.85. So, perfect timing to kasi 12 a.m. na. Ayan, 12:01 na. Ayan, so i-check natin as ito rin. Titignan din natin kasi ayan, ang ganda ng pinapakita niya. Since nagkaroon siya ng engulfing na bearish, nagkaroon siya ng engulfing na bearish, so hindi ko siya masyadong recommended for this kasi possible na medyo magkaroon siya ng taas and then bigla siyang bumaba. So, hindi ko siya kontrolado masyado. Pero dito sa ETH USD, nakikita na natin na mas nakikita na natin na nag-stay lang siya dito sa may resistance level. So, makikita natin mamaya since ito yung per gap value, nire-respect niya naman. Titignan natin kung tataas ba siya or bababa. Kapag binaba niya to dito sa per gap, titignan naman natin kung aabot siya dito. Kapag umabot na sa dito, magre-retest yan and then tayo pababa. So, ayun yung natin ngayon, plano natin ngayon. So, ayun guys. Nakikita naman natin medyo naglalaban-laban talaga dito sa sa may sa BTC USD. Pero ayan, laban lang. Check natin guys kung ano yung magiging update natin mamaya. Ayun, so as we can see here, nagpapakita na siya, nagpaparamdam na yung wicks natin na strong talaga yung pagpababa niya. So, let's see kung ano pa yung mangyayari. Kung mali ba ako dito sa situation na to, or medyo magiging kampante tayo sa naging decision natin na to. Kaya, ayun, let's go guys. Let's see. Ayan. So, ayan, nagpapakita na siya ng magandang senyales na medyo maganda yung situation na pinili natin. So, ayan guys, medyo na-excite ako dito. Ayan. Ayan. Kasi I know nagbababa talaga yan dahil sa engulfing situation na to na mas malaki yung bear kaysa sa bull. Kaya, ayan, tingnan natin kung i-respect niya tong engulfing na to. Kung i-disrespect niya lang, okay lang kasi mababawasan lang tayo ng 0.58. So, meron pa rin tayong 11. So, ayan. Sige. Tuloy na lang tuloy na lang natin ito mamaya or tomorrow. See you guys until tomorrow and i-update ko kayo kung ano yung magiging situation nito. Kaya, ayan. Let's set and forget. See ya. 1:12 a.m. na and day 2 na tayo guys. And kung mapapansin niyo, gumaganda yung pinapakita niya, which is yung engulfing natin is tama din talaga kasi yun nagpapakita na siya ng stronger side na bullish, so ay bearish. Sorry guys, pababa na siya. So makikita natin kung ano pa yung magiging mangyayari mamaya. It's either babasagin niya yan or it's either itutuloy niya to hanggang baba dito sa may resistance level. So makikita natin yung mamaya. Kaya ayan, sige guys, see you again mamaya kapag kung ano yung magiging situation nito. It's already 1:13 a.m. na. Kaya papahinga na tayo. Kaya ayan. See ya. Hi guys, trading update. It's already 10:56 a.m. and ngayon naman is titignan natin kung ano yung siniging situation ng trading natin kagabi. So ito siya ngayon. As you can see here guys, same pa rin yung situation natin kagabi pero ang maganda naman ngayon is nagpapakita siya ng magandang mga candlestick which is kagabi nakita natin yung malaking pullback. Ngayon naman is nagkaroon ulit siya ng bearish na momentum. So mas lalong nagkaroon tayo ng momentum na makapag sa pababa. So ngayon is titignan natin kung ano nga ba yung meron sa weekly time frame. Tignan natin. Maganda pinapakita kasi first of all, bearish din yung natin sa week. Tingnan natin sa day also. Bearish din siya, laki din ng niya, ng pagkababa niya, and also tignan natin sa 4 hours. So lahat ng pinapakita ng senyales is lahat is bearish. So maganda yung position na to na
tinrade natin kagabi. So, tignan natin kung itutuloy niya pa itong basagin yung resistance level. And then, tignan natin kung ano pa yung mangyayari dito. Kung it's either tataas ba to or titignan natin kung madadagdagan pa to. So, same pa rin guys kung ano yung laman ng kagabi. Yan. Hindi pa rin siya masyadong umaano kasi naglalaban pa yung market natin ngayon. So, check natin kung ano pa mangyayari. Kaya, yan. Yan, medyo tumataas na siya. 12.97. So, ayan. Tignan natin. Update ulit natin mamaya. Hi guys, so ngayon naman isa din natin si Mrs. Ayun. Yan, papasok na siya sa trabaho. So, ayun. Let's go. Hi guys, this is our day 2 and trading update natin ngayon. Ang oras natin ay 3:42 and nag-alarm yung trading view and unfortunately is tama naman yun sa situation natin pero bigla siya nag-pull back which is nandun yung stop loss natin and hindi natin inaasahan kung ano yung nangyari ngayon. So pakita natin. Ang time natin ngayon ay 3:43 PM and nag-alarm kasi nandito yung trade natin. Nandito ang stop loss, nilagay ko lang siya dito para medyo mababa. Kanina is nandito siya and then bigla siyang nag-boom. Tumaas bigla siya. So buti na lang nakalagay tayo ng stop loss. Pero unfortunately dapat pala dito pa lang is tinake profit na natin. Kasi ang inaasahan kong makuha niyang ano is dito sa level na to of liquidity. Ayan, dito sa may resistance na to. Akala ko hanggang doon yung aabutin niya. Mas bababa pa siya na bababa. Pero ang nangyari, since ito ay morning star, akala ko mas matutuloy siya. Pero as you can see guys, hindi ko napansin yung candlestick na ayan, naglalaban na dito yung market ng sellers and buyers. Kaya ito na yung naging situation niya. So titignan natin, i-observe natin kung ano nga ba yung more pa na mangyayari dito. Kaya ayun, observe lang muna tayo. At least ngayon is nabawasan lang tayo ng 0.16 dahil sa stop loss natin. Pero ayun, yan para sa mga beginners, that is a beginner's fault. Pero at least may natutunan tayo. So be careful kasi maganda rin yung mga pinakita niya ng mga weeks, masal na dito sa 4 hours, 1 hour, and daily and weekly. So ngayon i-observe ko ulit to para naman mas makita natin yung mga susunod. So ngayon is na-loss tayo ng negative 16. So yun. See you on the next trade and titignan pa natin kung ano yung mga susunod pa natin gagawin. Yeah, let's go. So while I am editing, may nakita ako dito na sobrang gandang pagtitradean. Nakalimutan ko ipakita sa inyo itong ano natin, itong XAU USD. Sobrang ganda ng pagkaka form ng ano na ng bullish candlesticks. Kung makikita natin, ayan. So nagpapakita siya ng change of channel. Ayan, kung makikita natin, ito yung naging situation niya. Baba, taas, baba, taas, taas, baba, taas, baba, taas, baba, taas. Bigla siyang kumuha dito, then switch. Ngayon bullish na siya, from bearish to bullish. So possible na kapag bumaba pa yan dito, is magta-trade na tayo guys. Kukunin natin to kasi sobrang ganda. I'm a fan of bullish trading, so i-trade na natin to. Shortcut key, pang pang. So let's see. Ayan, excited na ako dito. Stop loss over here sa mababa lang. I don't want na i-risk muna lahat ng to, pero yun, ang take profit naman natin here is etong last na nakuha niya. Ito, yung pinaka peak nito. So ito ang ano niya. So madadagdagan tayo ng 28.40. So yan, check natin. Sana to, sana to.
Ayan, kung makikita natin, ang ganda ng pinapakita niya. Ayan, pababa na yan. And tignan natin, it's 3:48 PM, and then stop loss natin, medyo itaas natin to kasi medyo malaki pala. So ibaba natin dito sa may ano lang, medyo kaya ng utak natin kasi naglalaban yung utak ko eh. So ayan, tignan natin, ang ganda ng pagkaka-bullish na, bullish. Tignan natin dito sa 4 hours, ang ganda, bullish. Nakita nyo naman, bigla siyang umangat. Tignan natin sa daily time frame, ang ganda rin, no? Lahat puro bullish, puro morning star, evening star din ang pinakita niya dito. So ayan, ang ganda ng pinapakita niya. Ayan, lahat bullish kung makita natin. So excited for this trade, and let's see kung ano pa yung magiging situation nito. Ngayon ay kumita tayo, nag-loss man tayo kanina ng negative 16, ngayon naman is nagkaroon tayo ng 1.55. That's the reason kung bakit pala meron akong extra dito na XAU USD. Medyo alanganin kasi dito kasi ngayon yung market is naglalaban, taas baba. Na-break man niya yung resistance over here, pero bumalik siya ulit sa resistance, so possible na tumaas na rin to. Katulad din nito kasi ito ay, kung mapapansin natin, from this na bearish siya, ngayon naman naging bullish naman yung ano na effect niya, so possible na tumaas to. So i-take profit din natin to, possible over here. Hindi naman ako masyadong greedy, pero ayan, i-take profit natin over here. Okay na ako kahit umabot ka lang dito. So ayan, let's go. Ayan. Let's go guys. At least nakabawi tayo sa kung ano man yung mali natin kanina, di ba? At least nakabawi tayo. So dito tayo babawi. Ang ganda ng pinapakita niya. Ang laki ng candlestick, buong buo, kaya for sure ito na yan. Let's go. Hi guys, so ayan, it's day 3 na guys, and ang oras natin ngayon, time check muna tayo everyone, check natin. Ang oras natin ngayon ay 4:52 AM, and ngayon naman ito ang nakita nating potential, which is BTC USD. Yan, sobrang ganda ng pinapakita niya from day, weeks. Yan, from 4 hours and 1 hour. So lahat ng pinapakita niya ay sobrang ganda, kaya hindi na natin ito papalagpasin pa. Kaya yan, nakita naman natin yan. Ito na yung point na na-reach na yung limit, which is nakuha niya na yung resistance level, and then now nag-i-start na siya to go down. So hintayin lang natin siya ng onte, pero ayan, as you can see dito, sobrang ganda ng pinapakita niya. Check naman natin sa 1 hour. Ayan, so nakuha niya na yung maximum dito sa may resistance, and then now nag-start na siya magbaba. And ang ganda ng pinakita niya dito kasi this is a bearish engulfing, which is from this bull, bigla siya nag-grow ng isang malaking wick, which is pababa na siya. Kaya ayan, ito yung nakita natin ngayon. Kaya it is potential na bumaba. So ito yung possible na magiging trade natin from here, stop loss over here, and take profit over here. So ayan magiging situation ng ano natin. So yan na natin. Yan. So as you can see, nakita naman natin kung gaano kalaki agad yung ano, stop loss natin is, mukhang mali yata yung inano ko. Mukhang pinusta ko yata lahat ng ari-arian natin dito. Mali yata na ano ko. Pero ayan, mali nga. Pero okay lang, laban-laban na rin yan. So ito yung magiging situation natin. Ayan, so kapag medyo tumaas pa yan, i-exit na agad natin. And then I know for sure na bababa yan. So ayan, ito na situation natin, bababa yan. Bantayan natin.
go. Let's go. Let's go. Let's go. Bam. So, ayan. As you can see guys, nagkamali tayo dito actually. Pero dahil sa pagkakamali din na yun, tinry lang natin. So ngayon is from that moment na 14 point tag dito 14.50 something yun, ngayon is 49.51 na. Pero sobrang high risk na nung ginawa ko kasi as you can see, sobrang tumaas siya, negative 100 yung magiging balance natin. Pero dahil alam natin kung ano yung magiging situation nito, tinake natin yung advantage na yun para hintayin yung perfect moment para naman iyan natin to. As you can see ngayon, mas lalo siyang bumababa and then papunta na siya dito. So ang mangyayari dito is medyo tataas lang siya ng onte and then bababa ulit. So ayan, maganda pa rin yung pinakita neto, pero yun, hindi na natin uulitin to kung paano yung nangyari kanina. Pero ayan, let's go. Ano yun na natin to, ayan, asikasahin natin to. Ayan, okay na yan. So let's trade again and 3, 2, 1. Yun. So now ang ano natin, stop loss natin is over here. It's over here, and take profit natin is over here. Wait lang, medyo mababa. It's over here. Ayan, so ito yung gagawin natin situation. Ayan. So now, better yung pinapakita niya, as you can see. Ayan, magkakaroon tayo ng income. And let's go, hintayin lang natin to. Kaya yan, hintayin muna natin to guys. And see you for more trades. Ayan, so come. Kaya ayan, let's go. Hintayin lang natin to hanggang sa lumaki na lumaki yung income natin dito. So ang balance ulit natin is 49.51. So ganun siya bilis. And naman is 36.56 yung in-income natin just today. Pero diba, after that is enough muna. Stop muna tayo for trading kasi na-meet na natin kung ano yung goal natin for today. So ayun, nice one, nice trade, so hintayin na lang natin to guys hanggang sa umabot siya dito, or kahit umabot man lang siya dito. Kapag malapit na siya dito is update ko kayo guys, and see you on the next trade na gagawin natin. At ayun na nga, medyo kinababahala natin bago pala siya magre-retest pala ito. So ngayon is waiting tayo na medyo bumaba siya, or i-out na natin to since 0.5, 0.4 yan. Pag bumaba pala ng onti, exit na din naman natin since nakuha na rin natin kung ano yung goal natin for this day. So ayun, i-check na lang natin to, and medyo nagbabahala ako dito since yan, medyo hindi siya okay sa position na to dahil bigla siya nagkaroon ng hammer. Yan, na candlestick, as you can see. Lalo siyang bumabawi ng pataas, pero i-check lang natin. So ang possible na mawala sa atin kapag tumaas siya ay 0.6. So ayan, 0.8 natin para mag-exit agad siya if ever na umabot siya sa 0.8. Hindi siya umabot sa 0.8, bumaba agad. So at least we are aware kung ano yung mangyayari dito. So ayun guys, tignan lang natin. Sana hindi siya, no? Sana bababa siya lalo, since lahat naman ng candlestick niya is puro bearish from weeks to days.
to 4 hours. Oh, nagkaroon siya ng massive pa dito. So, exit na natin to. 0.8 na siya. At least, nagkaroon pa rin tayo ng income. But, now, our balance is 49.44. So, tomorrow na lang din since nakuha na rin naman natin yung goal natin for today. And, see you for more trade to come, guys. See ya.